Magandang araw po. Magustuhan niyo sana ang kwento ng pinaka nakakatakot kong karanasan. Shanti na lang ang itawag niyo sa akin. Kilala ko sa amin na masipag magtrabaho. Lahat ata ng trabaho napasukan ko na. Hindi kasi ako tumatanggi. Kapag may nag-alok sa akin, payag agad ako kahit hindi ko pa alam ang mismong pagtatrabahuhan. Naalala ko minsan, naalok ako sa isang construction site. Halos mamatay ako sa pagod. Kasi araw-araw pala yung trabaho. Mataas na building. Maghapon kaming pabalik-balik sa ilang palapag na gusali. Kapag umuwi nga ako sa bahay, diretso na sa kama. Pero okay naman yung sahod namin, kaya hindi na ako masyadong nagreklamo. Naranasan ko lahat yan. Bantay sa bakery, pintor sa 20 palapag na building, tindero ng ice cream, tagahugas, bantay ng matanda, ani ng palay. Pero ng mga kaibigan ko, wag ko lang daw susubukan magbenta ng katawan kasi itatakwil daw nila ako. Isang hapon, nalaman ko na yung morgue malapit sa bahay namin ay naghahanap ng assistant. Ayaw nung iba kong mga kabarkada kasi baka raw multuhin sila. Ako nung panahon na yon, hindi ako naniniwala sa mga multo-multo kasi hindi pa ako nakaka-experience na makakita ng multo. Nung sabihin yung sahod, mas naengganyo ako. Sunod na araw nag-apply ako. Natanggap naman agad ako kasi ako lang daw yung nag-apply. Ang dali lang ng trabaho, Sir Neb. Kami lang yung tagatulak ng katawan paloob at palabas ng morgue. Kami rin yung maglilista ng mga bangkay na pinapasok at nilalabas. Kung sino ang nagawa na at sino yung nasa freezer pa at gagawin pa lang. Umabot sa punto na pinagkakatiwala na sa akin ni boss yung morgue sa gabi. Tinanong niya ako kung matatakotin daw ba ako. Sabi ko naman hindi. Mabuti raw kasi gagawin niya raw akong bantay ng morgue sa gabi. Night shift kumbaga. Siyempre dadagdagan niya raw yung sahod ko at magiging mas madali ang trabaho. Tuwang-tuwa naman ako nun kasi bibihira naman talaga ang emergency na dumadating sa morgue. Kung meron man, madalas mga bangkay na dala ng pulis. Ika-5 buwan ko sa trabaho. Dating gawi. Mga 6 PM ako pumasok. Pagpatak ng 9:00, umalis na rin si boss. Nagbilin siya na yung bangkay raw ay hindi niya pa pinapasok sa freezer. Hindi pa raw yun nabubutasan. Kumbaga fresh pa. Ako na lang daw ang magpasok sa loob. Tumango ako at nag-cellphone sa opisina. Nalibang ako masyado. Ang lakas kasi ng wifi doon at saka ang presko. Nagtimpla pa ako ng kape doon sa coffee maker ng boss ko. Para talagang gising na gising ako hanggang sa katapusan ng shift. Biglang nawala yung kuryente. Binuksan ko yung flashlight ng cellphone. Tapos doon ko lang naalala na yung bangkay pala ay hindi pa naipapasok. Lumabas ako ng office. Dumiretso doon sa working area. Ang weird kasi mas lumamig yung hangin sa loob. Hindi ko maintindihan ng sarili ko kung bakit nung oras na yun ang lakas ng tibok ng puso ko. Sobrang kinakabahan ako. Tinulak ko yung metal na pinto ng working area. Pag-ikot ko, tinutok ko yung flashlight sa gitna. Sir Neb, nakatayo doon yung bangkay. Walang saplot. Kita pa rin yung mga sugat niya sa katawan. Nakanganga tapos nakaharap sa akin. Mga ilang segundo akong natulala. Sabay tapo ng cellphone ko at sigaw ng malakas. Tumakbo ako ng sumisigaw. Hindi ko na nga maalala kung saan ako tumakbo. Basta ang natatandaan ko, nasa kalsada na ako at sumisigaw pa rin. Pinakalma ako nung isang tambay na nakasalubong ko. Sinabi ko yung nakita ko sa loob ng morgue. Hindi na sila nagulat. Kaya raw walang tumatagal na assistant yung boss ko. Lagi raw may ganyang pangyayari. Madalas kapag nawawala ng kuryente. Tinawagan ko si boss at agad naman siyang bumalik sa morgue. Siguro sanay na rin siya. Sabi ko magre-resign na ako. Nakiusap pa nga siya na hanggang sa makahanap lang daw ng kapalit. Pero hindi ko kaya. Nito lang 2025, nalaman ko na operating pa rin pala yung morgue. Ang sabi minana raw nung anak yung morgue sa tatay niya na namatay sa COVID nung 2020.
Tulad din ng tatay niya, nahihirapan din daw itong makahanap ng assistant. Hello po Sir Neb at sa mga nakikinig sa Pinoy Creepypasta. Tungkol sa pinsan kong si Troy ang ibabahagi kong story. Nagpaalam ako sa mga magulang niya kung pwede ko bang i-share dito yung kwento. Pumayag naman sila. Sabay pa ay i-shoutout daw sila. Shoutout sa inyo Tita Malu at Tito Ancho. Mabait yon si Troy. Halos kaedad ko lang siya kaya close din kami. Pareho ang mga hilig namin. Dati sabay pa kaming dumadayo sa mga computer shop para lang maglaro ng Dota. May mga pagkakataon nga na hindi kami pumapasok sa hapon para lang makipagpustahan. Sorry po tita. Siyempre nabisi lang nung pareho na kaming nagtatrabaho ni Troy. Ako kasi lumuwas pa dito sa Marikina para magtrabaho. Madalang na rin kaming mag-usap ni Troy nung panahon na yon. Hindi na active yung pamilya nila sa social media. Kaya nabigla ako nung malaman ko na na-ospital daw si Troy. Sakit sa kidney. Nagpadala rin ako nun. Kaso after 1 month, hindi na raw kinaya ng pinsan ko. Nag-leave ako nun sa trabaho. Umuwi ako para maka-attend ng lamay. Ang daming pumunta. Mga kakilala, katrabaho ni Troy, kaklase dati. Kahit yung mga kalaro namin dati sa computer shop, nandoon din. Konting kwentuhan, kamustahan, balik tanaw ng mga nangyari dati. Ikatlong gabi nung lamay, may dumating. Umiiyak pa nung pumasok. May payakap-yakap pa sa kabaong ni Troy. Jerome daw ang pangalan niya. Dating katrabaho at best friend daw ni Troy. Ang galing magkwento kila tita. Na close daw sila ni Troy. Paniwalang paniwala naman sila tita. Pumatak ang hating gabi. Biglang nag-brown out. Ang nakakagulat nga lang, yung brownout ay sa bahay lang nila tita. Bukas naman yung mga ilaw sa poste, pati sa kapitbahay. Unang chinek yung main switch. Buti may kasama kami doon na electrician. Okay naman daw. Mga 10 minuto rin siguro na brownout yon. Nung bumalik ang kuryente, nagulat kami nang sabihin ni Jerome na nawawala yung wallet niya. Sabi niya nasa bulsa lang daw niya yun, tapos biglang nawala. Lahat ng tao doon naghanap ng wallet niya. Hindi nakita. Ako yung sumilip sa kabaong ni Troy at nakita ko na may hawak-hawak na itim na bagay si Troy. Tinuro ko kay Jerome. Kitang-kita ko sa mukha niya na nawala yung kulay matapos ma-realize na yung wallet niya nasa kamay ni Troy. Paano mapupunta yun kay Troy? Lahat kami siyempre hindi alam. Si tita ang kumuha nun at nagbalik kay Jerome. Hindi na makaimik nung oras na yon si Jerome. Tapos nagpaalam na uuwi na raw kasi may trabaho pa kinabukasan. After ng libing, nagtaka kami kasi hindi man lang umattend si Jerome. Sabi niya siya pa naman yung best friend ni Troy. Tapos wala siya. Habang kumakain kami after ng libing, lumapit sa amin yung ilan sa mga dating katrabaho ni Troy. Kilala raw nila si Jerome. Doon na namin nalaman na itong si Jerome pala umutang kay Troy ng malaking halaga. Hula raw nila halos 100,000 din daw. Kaso laging walang pambayad itong si Jerome. Hanggang sa nag-resign ito at lumipat na ng trabaho. Nung malaman nila yung nangyari nung mag-brown out, sabi nila malamang ay sinisingil na siya ni Troy sa utang niya. Hindi na nagpakita si Jerome sa mga magulang ni Troy. Alam niya rin kasi siguro na alam na namin ang totoo. Fast forward ng ilang buwan, naalaman namin na nagkasakit din daw itong si Jerome at na-ospital na rin. CKD rin, tulad ng sakit ni Troy. Karma siguro ang tawag doon. Pero wish ko pa rin sana gumaling si Jerome para magkaroon pa rin siya ng chance na matuto sa masamang bagay na ginawa niya.
Tawagin niyo po ako sa alias na AJ. Ang lahat ng pangalan na mababanggit ko sa kwentong ito ay pinalitan ko para na rin sa privacy namin. Alam ko kasi na kahit moderno na ang panahon ngayon ay hindi pa rin nawawala ang takot ng mga tao sa aswang. At ang kwento ko ay may kinalaman sa aswang sa aming pamilya. Totoo, Sir Neb. Pinaniniwalaan na kami ay may lahi ng aswang. Ayoko namang ipangalandakan pa yon, kaya hindi na lang ako magpapakilala. Nagsimula yung mga bintang na may lahi kaming aswang dahil kaapelido namin yung kilalang aswang dito sa amin noon pa. Matagal na raw yung patay, pero napapag-usapan pa rin ng mga tao rito sa amin at iniuugnay pa nga sa aming pamilya. Kaapelido nga kasi namin. Hindi naman kami ina-outcast. Okay pa rin naman ang pakikisama sa amin ng iba. Pero kapag sa mga biruan, ayun at aswang ang tawag sa amin. Hindi naman namin siniseryoso kasi ang alam namin ay hindi yun totoo. Hanggang sa noong namatay si Lola Diding, ang pinakamatandang miyembro ng aming pamilya. 103 years old na si Lola Diding nang hindi na siya gumising mula sa pagkakatulog. Isa nga sa mga biro noon ay kaya ubod na ng tanda si Lola ay dahil hindi pa raw niya naipapasa ang bato. Tinatawanan lang namin yon. Noong unang gabi ng lamay ni Lola ay lalong umugong ang usap-usapan na may lahi kaming aswang na siya mismo ay totoong aswang. Habang busy kasi yung mga nakikilamay, biglang nawalan ng kuryente. Nagkasigawan dahil sa gulat, lalo yung mga nagsusugal dahil baka magkadayaan daw. Nagtatawanan pa kaming lahat noon habang naghahagilap ng emergency light at kandila. Nang maya-maya ay may narinig kaming tunog na parang nagmumumog. Pinatahimik yung mga nagkakatuwaan para maging mas malinaw ang tunog na naririnig. At naulit nga yung tunog ng pagmumumog. Doon na nagpulasa ng ibang nakikilamay. Natakot kaya nagsitakbuhan paalis. Yung mga nakakatanda sa amin, binantayan agad ang kabaong ni Lola at inilawan ng cellphone. Baka raw kasi may aswang sa paligid at agawin ng kanyang bangkay. Nagmamadali naman kaming nagsindi ng kandila at nilabas yung pangmalakasang solar light. Nung magliwanag ay doon lang natigil yung mga tunog ng pagmumumog. Yung kabaong ni Lola, nakasarado na. Nag-alala kami dahil baka naagaw na nga yung bangkay. 4 na oras na walang kuryente at 4 na oras ding nakatutok yung solar light sa kabaong ni Lola. Salitan sa pagbabantay sa kanya yung mga tsuhin at tiyahin ko. Pero hindi talaga nila binuksan yung kabaong kahit noong magbalik na yung kuryente. Tanong na kami ng tanong kung bakit sinara yung kabaong. At nung sinabi na nga ng panganay na anak ni Lola Diding na si Tito Rene ang dahilan, ay nangilabot ako. Ang nanay ang nagmumumog, sabi ni Tito Rene. Nakita namin kagabi habang iniilawan namin siya. Umaalo ng tiyan at dibdib ng nanay na parang may gustong iluwa. Bumubula pa yung bibig at naglalaway. Totoo nga yatang aswang ang nanay. Kabilin-bilina ng mga tito ay wag naming sasabihin sa kahit na kanino ang tungkol doon. Sinikreto naman talaga namin ang bagay na yon, pero kumalat pa rin. Bigla na lang ay kumonte ang nakilamay. Tapos ay pini-PM na kami ng aming mga kakilala kung totoo bang nagluwa raw ng mutya si Lola Diding. Ewan namin kung bakit may dagdag ng ganoon. Pero ang hinala namin na nagkalat at nagdagdag ng kwento ay yung mga taga-funeral home na nag-ayos muli ng bangkay ni Lola. Galit na galit yung iba naming tiyo at tiya. Pero si Tito Rene na ang nagdesisyon na manahimik na lang. Hayaan na lang daw para makalimutan na lang ng lahat ang chismis. Kaso nga ay hindi namatay ang usapin. Hanggang ngayon na ilang taon na ang nagdaan ay may mga nakakaalala pa ng bagay na yon. Wala kaming sinasagot sa mga tanong dahil maging kami ay hindi alam ang sagot. Wala namang iniluwang mutya o anuman si Lola. Basta kumilos lang daw na parang nasusuka ang kanyang bangkay. Tapos ay bumubula ang bibig at naglaway. Pero noong umaga na binuksan ang kanyang kabaong para ipaayos nga siyang muli, ay nakita raw nila Tito maging ni Mama na ang natuyong laway sa gilid ng bibig ni Lola ay naging kulay itim
Misteryo sa amin ang nangyari sa lamay ni Lola. Natakot din naman kami na baka nga aswang siya. Sabi ng matatanda ay nagiging maranhig daw ang aswang na hindi nakapagpasa ng mutya. Kaya ang solusyon nila mama ay ipa-cremate si Lola na hanggang sa huling hantungan ay nagtago ng isang misteryo. Hello po sa inyo. Isa ako sa masugid na tagahanga ng inyong mga kwento. Kapag may libre akong oras ay dumadalaw ako dito sa channel para manood. Isa ito sa nakakatanggal ng pagod ko kapag galing ako sa trabaho. Yung mga kasama ko sa bahay, fan na rin ng mga videos nyo dahil sa akin. Manuel ang pangalan ko, 28. Single ng halos 2 taon na rin. Malas sa pag-ibig eh. Siguro dahil nakafocus muna ako sa karir. Kapag may ipon na, tsaka maghahanap ng mapapangasawa. Dito sa lugar namin, may parte ng kalsada na ayaw tirahan ng mga tao. Noon pa nung bata ako, wala ni isa man lang na gustong tumira sa part na yon ng daan. Makapal kasi ng mga puno ang matatagpuan doon. Isa sa mga kinatatakutan doon ay yung mga nagpapakitang kapre, aswang, manananggal. Si mama nga sabi niya napadaan din daw siya doon sakay ng tricycle. Tapos may nakasalubong silang kabaong na lumilipad. Nung mag-high school ako, nasemento na rin yung daan. Pero mas nadagdagan pa yung mga kwento. Kasi nga mas naging accessible. Shortcut din kasi siya kung gusto mong makarating agad sa simbahan. Karamihan sa mga nakaranas ng kababalaghan ay mga driver ng kotse at truck. May white lady daw na tumatawid doon kapag madaling araw na. Kapag tumambay ka naman sa gabi, may sisit-sit sa'yo mula doon sa mga puno. Nung mag-eleksyon, isa sa mga projects na pinagawa ng lokal na gobyerno ay ang paglalagay ng mga poste ng ilaw sa gilid ng kalsada. Maliwanag na yung daan. Nabawasan din yung mga aksidente na madalas mangyari. Pati yung mga kwento tungkol sa mga kababalaghan na wala rin. Sabi nila baka dahil sa liwanag ng mga poste. Nagsisialisan na yung mga dating multo at engkantong nakatira doon. Nung first time ko na makapagtrabaho, doon ako lagi dumadaan pa uwi sakay ng motor ko. Usually maaga ako nakakauwi. Minsan 7 PM pa lang ay nasa bahay na ako. Pero syempre kapag may konting celebration o nagkakayayaan, late na ako nakakauwi. January yun. Nakauwi ako hating gabi na. Lasing ako pero kaya pa naman mag-drive. Tinatahak ko yung kahabaan ng kalsada na yon nung biglang mawalan ng ilaw yung mga poste. Kung normal na blackout lang yon, hindi naman ako titigil. Kaso hindi eh. Pati yung mismong motor ko nawalan ng ilaw. Umaandar pa naman ako. Pero bakit mawawalan ng ilaw yung poste at motor ko ng sabay? Pagtigil ko sa gilid, hinanap ko yung cellphone sa bag. Binuksan ko yung flashlight. Wala rin. Hindi gumagana ang ilaw. Pagbalik ko ng tingin sa daan, nakita ko yung prosesyon ng maliliit na taong may pakpak. Ang gaganda nila. Para silang mga fairy na napapanood ko sa pelikula. Nakalutang sila sa ere. Siguro mga 3 talampakan. Ang nakakapagtaka kasi, hindi ako nakaramdam ng takot. Para bang natuwa pa ako nang makita ko sila. Pinanood ko lang na makadaan lahat ng mga nilalang na yon sa harap ko. Tapos naglaho sila doon sa gitna ng mga puno. Mga ilang segundo pagkatapos, bumalik bigla yung ilaw ng mga poste at ang ilaw ng motor ko. Sigurado ako na sila ang dahilan ng bigla ang blackout na nangyari. Dumiretso na ako noon pa uwi. Habang umiinom ako ng tubig sa kusina, napansin ko na nawala yung pagkalasing ko. As in hindi ko na maramdaman yung konting kalasingan. Parang ang sigla ko pa nga at kung may kailangang gawin ay kaya ko pang magtrabaho hanggang umaga. Isa kaya yun sa kakayahan nila? Siguro. Hindi ko sure kasi hindi ko na ulit nakita
ang mga nilalang na yon. Ate! Ate! Pwede po bang pumasok? Iyan po ang salitang hinding-hindi ko makakalimutan hanggang sa wakas ng buhay ko. Gusto ko rin po sanang magbahagi sa inyo. Ako si Cora. Isang malalim na gabi, nagising na lang ako sa munting boses na yon na naririnig ko sa labas ng pinto ng kwarto. Nanginginig pa yung boses ng bata na parang nalulunod sa pag-iyak. Paulit-ulit ang tanong niya kung pwede raw bang pumasok. Tumingin ako sa alarm clock na nasa ulunan ng higaan ko. 3:00 pa lang ng madaling araw. Unang gabi ko yon sa lumang bahay ni Lola na namatay na. Sa isang baryong halos iilan lang ang nakatira. Ang dami ko lang kasing problema sa Maynila, kaya naisipan kong doon na lang muna ako maglalagi sa lumang bahay ng lola ko na ilang taon na rin namang walang namamahay. Hindi pa ako bumabangon, nakikiramdam lang. Hinihintay ko na magsalita uli yung maliit na boses na yon na naghatid ng kilabot sa akin. Pinakinggan kong mabuti. Binukas ko ng maigi yung tenga ko. Akala ko ay wala na, hindi na masusundan. Pero hindi pa man pumipikit uli ang mga mata ko, ay ayan na naman. Narinig ko na naman yung boses ng batang lalaki na nagtatanong kung pwede siyang pumasok. Napabalikwas na ako ng bangon nung maisip ko na hindi ako nananaginip lang. Tumitig ako sa pinto. Natakot ako sa naglalaro sa isip ko na baka biglang bumukas yun at bumulaga na lang sa akin ang nakakatakot na itsura ng isang batang lalaki. Nawala uli yung boses. Hindi na ako mapakali nun. Kinukumbinsi ko na ang sarili ko na hindi totoo ang narinig ko. Kung hindi man ako nananaginip ay baka guni-guni ko lang. Bumalik ako sa pagkakahiga habang nakatingin pa rin sa pintuan. Nananalangin ako na sana panaginip lang talaga. Minsan kasi may nangyayari sa akin na ganoon, na nananaginip ako ng masama, parang bangungot, tapos bigla akong magigising. Akala ko gising na talaga ako, pero parte pa rin pala ng panaginip ko yung paggising ko. Yung sunod na gising ko, yun na talaga ang totoo. Kaya sabi ko sa sarili ko, sana ganun na lang uli. Kasi kinikilabutan talaga ako sa boses ng batang yun. Parang multo. Mga ilang segundo pa lang yata akong napapapikit. Bigla ko na namang narinig yung kawawang tinig, kaya napadilat uli ako. Ano ba kasi yun? Pabulong lang na tanong ko sa sarili habang bumabangon uli. Pinakikiramdaman ko yung paligid. Maingay yung hangin sa labas, pero malinaw ko pa rin naririnig ang boses. Sunod ay nakarinig ako ng mahihinang katok. Nagulat ako kasi hindi sa pinto nang gagaling yung katok, kundi sa salamin ng bintana. Dahan-dahan, parang ayaw manggulat. Natatakpan ng kurtina kaya hindi ko nakikita kung sino yung kumakatok sa bintana. Bigla ko ring naisip, baka may nananakot lang. Kasi syempre, matagal na panahon din na parang naging abandonado yung bahay na yon ng lola ko. Baka may nakakita sa akin na pumasok doon. Pero ako rin ang kumontra sa ideyang yon. Dahil naalala ko, 3:00 pa nga lang ng madaling araw. Sino namang siraulo ang mang-aabalang manakot sa akin sa ganoong kaalanganing oras? Nagpasya na ako na tumayo. Dahan-dahan lang din ang hakbang ko, palapit sa bintana ng silid. Unti-unti kong hinawi yung kurtina. Pagkita ko, isang batang lalaki. Tingin ko wala pang 7 taong gulang. Nakatayo lang siya sa labas ng bintana. Diretsong-diretso ang tayo. Walang sapin sa paa. Basa ang damit at halatang giniginaw siya. Pero saan naman kaya siya nabasa? Hindi naman umuulan. Nung ma-focus ang tingin ko sa mukha niya, doon na unti-unting gumapang ang kilabot mula sa talampakan ko. Paano ba naman? Yung mga mata niya ay puro itim lang. Walang puti. Tapos ay biglang bumuka yung bibig niya. At sabi ay, Ate! Ate!
Pwede po bang pumasok? Bigla kong sinara yung kurtina ng bintanang salamin. Paatras yung hakbang ko habang nakatitig pa rin sa bintana hanggang sa bumangga ako sa kama. Hindi ako makasigaw sa sobrang nerbiyos ko. Kung may katabi ako sa mga sandaling yun, siguradong maririnig niya ang kabog ng dibdib ko. Nawala na yung boses. Ang nanatili ay ang nakakapangilabot na ihip ng hangin sa labas. Namalayan ko na lang na nakatulog na pala ako. Nagising ako sa mga tilaok ng manok na hindi ko alam kung saan nanggaling. Naalala ko agad yung nakakatakot na batang lalaki. Tumayo ako at lumapit sa bintana. Hinawi ko yung kurtina. Binuksan ang bintana. Wala na yung bata. Walang iniwang bakas. Dahan-dahan ko na ulit yung sinara. Gusto ko na nga lang isipin na panaginip lang talaga yon. Kahit alam ko sa sarili ko na hindi. Nilinis ko yung bahay. May kalakihan din yung bahay na yon ni Lola. Alam niyo yung lumang yari ng bahay? Ganoon po. Masyadong maagyaw na. Maalikabok kahit saang sulok ka tumingin. Hindi ko lang agad nalinis kahapon pagdating ko kasi pagod ako sa biyahe. Gusto ko lang mahiga at makapagpahinga. Kaya nung araw ngang yon ay naglinis ako ng buong bahay. Nung sa unang bahagi na ng sala ko naglilinis, may nakita akong lumang album sa ilalim ng cabinet. Na-excite akong buklatin kasi naisip ko ano kaya yung itsura ng nanay ko nung kabataan niya. Wala kasi siyang pinakita sa akin na picture niya noon. Siya nga pala, patay na rin ang nanay ko. Mga 4 na taon na mula nang mamatay si Lola ay sumunod na si nanay. Ang tatay ko naman nasa ibang bansa at may ibang pamilya na roon. Pero kahit naman dalaga na ako at may trabaho na rin, hindi niya ako nakakalimutang padalhan. Nung buklatin ko na yung album at makita ang nilalaman ng pangalawang pahina, bigla ko ring nabitawan. Papano ay nakita ko yung isang litratong pamilyar ang muka. Yung kakakita ko lang kagabi, yung batang lalaki. May nakasulat pang pangalan sa ibaba ng larawan. Emilio, 1987. Yung larawan ay nakatayo lang siya sa harapan ng bahay. Walang ekspresyon ng muka. Kumbaga para bang stolen shot lang na napatingin lang talaga siya sa camera. Pero hindi ako pwedeng magkamali. Siya nga yun. Ang nakakatakot na batang lalaking kaninang 3:00 ng madaling araw ay nasa labas ng bintana. Hindi ko na binuklat pa yung album sa mga sumunod na pahina. Agad kong sinara at binalik sa lalagyan sa ilalim ng malaking cabinet. Siya yun. Siya talaga yun. Parang baliw na paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko. Kinagabihan nga uli ay parang ayaw kong matulog. Sa bintana sa sala, tumanaw ako sa labas. Gusto ko sanang lumabas. Baka kasi may malapit na bar o kapihan na pwede kong tambayan. Bala kong bukas na lang matulog. Kaso puro dilim ang natanaw ko. Kaya natakot din ako na maglakad sa gitna ng dilim. Mga puno pa yung daraanan ko. Parang bigla tuloy akong nagsisi na sana kaninang maliwanag pa ay umalis na ako. Siguradong makakahanap ako ng mapupuntahan na hindi kalayuan doon. Napabuntong hininga na lang ako. Sa isip ko bukas gano'n ang gagawin ko. Natatakot kasi akong pagpakitaan na naman ng kung sino mang batang lalaki na yon na nasa lumang photo album ng lola ko. Sinara ko na yung bintana sa sala. Kasabay ng pagsara ko ay yung pagkawala ng kuryente. Nag-blackout. Hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Yung kadiliman sa labas, maging sa loob ng bahay ay nakadagdag ng malala sa nararamdaman kong takot. Hindi ko tuloy alam kung paano ako kikilos. Naalala ko kaninang naglilinis ako ng bahay ay may nakita akong kandila at posporo sa ibabaw ng altar. Kung gaano na katagal yun doon ay wala akong ideya. Basta naglakad na lang ako papuntang altar. Kinapaka pa ako pa. Nagtaka ako kasi nakapako na lahat ng sulok ng altar ay hindi ko pa rin nahawakan yung kandila at posporo. Naglakad na lang ako pabalik sa kwarto. Gagamitin ko yung flashlight ng cellphone. Muntik ko na ngang nakalimutan na may cellphone ako kasi sinadya kong itabi
at hindi gamitin dahil gusto ko talagang makapagpahinga. Ipahinga ang isip ko sa dami ng stress ko sa Maynila. Pagbalik ko sa kwarto ay napatingin ako sa bintana. Naalala ko na naman yung batang lalaki. Nagmadali na ako sa pagkuha ng cellphone ko. Binuksan ko agad yung ilaw nun. Dinako ko sa bintana. Mabuti naman at wala akong nakita. Palabas na ako ng silid para hanapin yung kandila nang bigla akong matigilan. Narinig ko kasi uli yung boses na yon. Ate, pwede po ba akong pumasok? Nagmamadali na ako sa paglabas ng kwarto. Magdamag akong gising. Binabantayan ng mga sindi ng kandila sa gitna ng madilim na sala. Sigurado akong umaga na noon nang makatulog ako sa sofa. Napabalikwas ako ng bangon nang marinig ko yung sunod-sunod na malalakas na katok. Siguro naman hindi yon yung multo dahil gumuguhit na yung sinag ng araw noon mula sa bintana sa sala. Binuksan ko yung pinto. Si Mang Cardo, katiwala sa bahay na yon mula nang mamatay si Lola. Sa pagkakaalam ko, pinsang makalawa ni Lola yon. Halatang mahina na dahil matanda na nga. Sabi niya huli na nang mabasa niya yung text ko sa anak niya na darating nga ako. Kaya hindi niya nalinis yung bahay. Ang totoo, bihira na talaga niyang linisin dahil madali na siyang mapagod gawa ng sakit niya. Sabi ko ayos lang. Ang importante, nakuha ko yung susi ng bahay sa anak niya. Tinanong ko siya kung kilala niya si Emilio. Kasi hindi naman nababanggit sa akin ni nanay na may kapatid siyang lalaki o ano. Nakita ko lang sa photo album ni Lola. Biglang tumigas ang mukha ni Mang Cardo. Parang may inalala sa isip na ayaw niya nang maalala. Sabi niya ampun daw ni Lola yon. Nalaglag mula sa bintana doon sa kwarto sa ikalawang palapag. Pero ang sabi raw ng iba ay may humila sa kanya palabas ng bintana ng kwarto. Narinig pa raw na sumigaw ng tama na po. Wag po. Pero wala naman daw ibang tao nang mangyari yon. Kinilabutan ako sa narinig ko. Ang kwarto sa ikalawang palapag ay matagal na raw hindi binubuksan. Yon ang dating silid ni nanay. Ako naman yung sa ibabang silid ang ginamit ko. Dating guest room. Mag-isa nga lang kasi ako kaya ayoko sa itaas. Tinanong niya ako kung bukod sa nakita ko sa album ay nagparamdam o nagpakita raw ba sa akin si Emilio. Nagsinungaling ako. Sabi ko hindi. Hindi ko alam kung bakit kinaila ko pa yung nangyari sa unang gabi ko. Babala ni Mang Cardo, kung may marinig man daw ako o makita ay wag ko na lang pansinin at wag na wag kong papapasukin. Iniba ko na lang ang usapan. Ayoko nang usisain pa ang tungkol sa batang si Emilio. Tinanong ko na lang si Mang Cardo kung madalas bang mag-blackout doon at kung anong oras kaya babalik ang kuryente. Sabi niya bihira naman mag-blackout. Kaso pag nag-blackout ay natatagalan bago maayos dahil liblib na nga yung lugar na yun. Bago pa mapuntahan ang gagawa ay lumilipas muna ang mga araw. Napapuntong hininga ako. Kung ganoon magtsatsaga pa pala ako sa dilim. Ayoko namang bumalik agad ng Maynila. Hindi pa ako handang harapin ang tinakasan kong problema doon. Titiisin ko na lang muna yung takot. Hindi naman siguro magagawang manakit ng multo. Wala naman akong atraso sa kanya. Dahil wala ngang ilaw, sinigurado kong magagawa ko na lahat ng dapat kong gawin habang may liwanag pang nagmumula sa labas. Nakakita pa nga ako ng lumang flashlight. Kaso wala na rin palang baterya. Paubos na rin ang battery ng cellphone ko. Bibili sana ako ng kandila sa labas pero nakasalubong ko si Mang Cardo na may dalang mga kandila. Namili raw sa bayan ng anak niya at dinamay na ako dahil baka tumagal pa nga ng 1 linggo ang blackout. Nagpasalamat ako tapos bumalik na ako ng bahay. May pagkain pa naman ako na dala ko na pagdating ko pa lang doon. Ayos na muna yon. Hapon pa lang ay naghapunan na ako. Naisipan ko ulit na tignan ang lumang photo album. Nilampasan ko na yung pangalawang pahina kung saan nakita ko yung larawan ng batang si Emilio. Sa mga sumunod na pahina ay nakita kong magkakasama sina Lola, si Nanay
at si Emilio. Kamukhang kamukha ko pala si nanay nung medyo bata pa siya. Parang ako na nabuhay sa lumang panahon. Ganun ang nakita ko sa larawan. Naputol yung pagbuklat ko sa album nung marinig ko yung mga katok sa pinto. Buo sa isip ko na baka si Mang Cardo yun o yung anak niya. Kasi maaga pa naman, may liwanag pa. Tumayo ako para buksan yung pinto. Pagbukas ko ay wala akong nakita. Lumabas ako ng pintuan. Luminga. Wala akong nakitang tao. Kinabahan na naman ako. Pumasok na lang uli ako at sinara yung pinto. Pagkasara ko, hindi pa ako nakakalayo roon ay may kumakatok na naman. Mahina pero sunod-sunod. Yung tipong hindi ako patatahimikin hanggat hindi ko binubuksan ang pinto. Nagbabaka sakali ako. Tinawag ko yung pangalan ni Mang Cardo. Kung siya ba yun. Pati yung pangalan ng anak niyang si Cecilia. Pero wala akong nakuhang tugon mula sa mag-ama. Naalala ko yung babala ni Mang Cardo na huwag kong papapasukin. At yung sinasabi naman ng bata na kung pwede raw ba siyang pumasok. Sa pagbukas ko ng pinto kanina, pinapasok ko na siya. Nanlamig ako sa isiping yon. Napaupo na lang ako sa tabi ng pintuan. Tinakpan ko yung tenga ko dahil nagdudulot talaga sa akin ng sobrang takot yung bawat katok na naririnig ko. Sabi ko tama na. Maya-maya ay nawala yung katok sa pinto. Pero lumipat lang pala. Doon naman sa bintana ng kwarto ko. Tapos sa itaas din. Lumuhod ako sa harap ng altar at taimtim na nagdasal. Habang nakapikit ako, ramdam ko yung paglipad ng buhok ko na parang nahipan ng hangin. Wala namang hangin sa loob ng bahay. Pilit kong hindi pinansin. Tuloy lang ako sa pagdarasal. Kaso naramdaman ko na naman na gumagapang yung hangin sa batok ko. Parang malamig na hininga. Napadilat na talaga ako. Tumakbo ako sa pintuan. Hindi ko mabuksan yung pinto. Tatakbo sana ako sa kwarto ko nang marinig ko na naman mula roon yung pagkatok na may kasama ng pagtawag. Ate! Ate! Laro tayo! Iyon ang sinasabi. Kasi nga siguro nakapasok na siya. Nasa loob na siya ng bahay. Sa itaas na ako tumakbo. Hindi ko alam kung bakit parang may puwersang nagtutulak sa akin na doon tumakbo. Sa dating silid ng nanay ko. Para akong tinutulak papunta roon. Hanggang sa hindi ko na makontra ang puwersang yon. Bumalandra ako sa loob ng kwarto. Naalala ko ang sinabi ni Mang Cardo na doon sa bintana ng silid na yon nahulog si Emilio. Narinig ko uli siya. Ang sabi naman, Ate, gusto ko lang maglaro. Basag ang boses. Hindi gaya nung una na malumanay at parang nakikiusap. Yung ngayon ay parang galit na galing sa sirang cassette tape. Tumingin ako sa bintana. Wala siya roon. Wala rin siya sa pinto. Hindi pa ako makatayo sa pagkakabalandra ko. Hinihintay ko ang sunod na mangyayari. Takot na takot ako. Lumipas ang ilang saglit na nabalot ng katahimikan ng paligid. Nawala yung boses ng bata. Nawala rin yung pagkatok. Kaya marahan na akong tumayo. Pagtayo ko ay nakaramdam ako ng presensya mula sa likuran. Yung batang nakita ko sa labas ng bintana. Siya ulit. Si Emilio. Nakatayo sa likuran ko. Nakasampa sa ibabaw ng kama. Kumaripas na ako ng takbo palabas sana ng silid na yon. Pero hindi ako nakalabas. Ayaw magbukas ng pinto. Yung bata tinuturo niya sa akin yung bintana. Nagsisigaw na ako sa takot. Nagmamakaawa na tigilan na niya ako. Para kasing gusto niya akong tumalon sa bintana. Gaya ng pagkahulog niya. Matalim ang tingin niya sa akin habang nakaturo pa rin doon. Gusto kong mawalan na lang ako ng malay. Pero nanatiling bukas ang diwa ko. Naramdaman ko na lang na tinatangay ako ng kakaibang puwersa ng hangin palapit sa bintana. Tinutulak ako. Kumapit akong mabuti. Ayokong mahulog.
Sigaw ako ng sigaw. Humihingi ng tulong. Nagbabaka sakali na may makarinig sa akin o makakita sa bintanang yon. Ang higpit ng kapit ko. Ayokong bumitaw. Paglingon ko nakita kong papalapit sa akin yung bata. Dahan-dahan lang yung paglapit niya. Nanginginig na yung mga paa at binti ko. Pati yung braso. Malapit na akong makabitaw. Bumanggit ako ng dasal. Paulit-ulit na. Ama namin habang nakapikit ako. Hindi ko na kasi matagalan na tignan ng batang papalapit sa akin. Kaya pumikit na ako. Sabi ko sa sarili ko, bahala na ang Panginoon sa akin. Hinintay ko na lang kung ano ang mangyayari. Sinubukan kong kausapin yung bata. Huwag, Emilio. Tigilan mo na ako. Naramdaman ko yung maliit at malamig na kamay ng batang lalaki sa leeg ko habang nakalawit na sa bintana ang halos kalahati ng katawan ko. Nanginginig pa talaga ako na hindi ko maintindihan. Yung pakiramdam na parang mamamatay ka na talaga. Humihingi ako ng tulong kina nanay at lola kung nandoon man ang kaluluwa nila. Nawala na talaga ako ng pag-asa dahil kinakapos na ako ng hininga. Pero bigla akong nabuhaya ng loob nung maramdaman kong unti-unting lumuluwag yung pagkakasakal sa akin ni Emilio. Unti-unti ko na rin nabawi ang hininga ko. Narinig kong binubuksan ni Mang Cardo ang pinto ng kwarto. Nung mabuksan ay agad akong nilapitan at tinulungang makaupo sa kama. Kasama niya yung anak na si Cecilia na umalalay din sa akin. Hindi agad ako nakapagkwento. Inuna ko yung pag-iyak pero parang alam na rin naman nila ang nangyari. Sabi ni Mang Cardo, sinadya niya akong puntahan para dalhan ng pagkain. Nag-alala daw kasi yung anak niya kung may kakainin ako. Sinamahan pa nga siya dahil malabo na yung mata niya kapag ganyan na kumakalat na ang dilim. Nakita raw nila ako sa bintana, yung nangyayari sa akin. Kaya nagmadali sila na makapasok. Buti at lagi niyang dala ang duplicate ng susi ng bahay. Tinanong ko si Mang Cardo kung bakit nagwawala yung multo ng ampon ni Lola. Muntik na akong patayin. Napayuko siya bago sinagot ang tanong ko. Ang sabi niya, si Emilio ay hindi talaga ampon ni Lola, kundi apo. Siya ang unang anak ng nanay ko. Batang-bata pa raw noon si nanay. Wala pang 18, pero hindi niya matandaan ang eksaktong edad ng magbuntis. Ayaw daw ni nanay. Hindi niya matanggap dahil bunga yon ng pagsasamantala ng isang magbubukid. Gusto ngang ipalaglag ni nanay. Si Lola lang ang pumigil. Hindi niya pinalabas ng bahay si nanay hanggang sa makapanganak. Nung manganak ay si Lola ang nag-alaga sa bata at pinalabas na ampon lang yon mula sa malayong kamag-anak. Tapos si nanay, ang tawag sa kanya ni Emilio ay ate. Lagi nga raw galit si nanay sa anak niya. Ayaw niyang palapitin sa kanya. Nung magkaroon ng bagong nobyo si nanay, ay nakipagtanan siya. Sumama pa Maynila. At ako nga ang naging anak nila. Noon ko lang naintindihan na kaya pala parang galit sa akin si Emilio ay dahil galit siya kay nanay dahil hindi siya tinuring na anak. Samantalang ako, pinakita sa akin ni nanay kung gaano niya ako kamahal. Si Cecilia naman ang nagkwento tungkol sa pagkahulog ni Emilio sa bintana. Si Lola rin daw mismo ang nagkukwento na madalas niyang makita na may kinakausap si Emilio na hindi niya nakikita. Kapag daw tinatanong niya ang bata, ang sasabihin lang ay may gustong makipaglaro sa kanya. Napapagod na nga raw siyang makipaglaro kasi araw-gabi, hapon, ayaw na raw tumigil. Nung una raw lagi niyang nakikitang malungkot si Emilio dahil walang kalaro. Lagi lang nakatulala sa bintana. Pero mula nga nung may nakita siyang kinakausap ay sumigla na. Kaso hindi nagtagal ay mukhang namamayat na ang bata at nirereklamo na ang kalaro niya na walang kapaguran. Pinaalbularyo daw ni Lola pero kinagabihan lang din ay nangyari ang hindi inaasahan kay Emilio. Nagulat na lang si Lola nang marinig yung pagsigaw ng apo niya ng "Tama na! Wag po!" Huli na nang makita niya. Nahulog na si Emilio sa bintana. Doon sa silid ni nanay
kung saan madalas maglaro si Emilio. Yung takot ko ay napalitan ng awa para sa kapatid ko sa ina. Naiyak na lang ako. Sabi pa ni Mang Cardo, ayaw na raw ni Lola na pag-uusapan ng tungkol doon. Kaya nanahimik na lang din siya na pinagkakatiwalaan ni Lola ng lubos. Pati yung mga anak niya ay nananahimik kapag may nagtatanong. Nagpasama ako kay Mang Cardo sa puntod ni Emilio. Kahit puntod niya, kawawa rin. Matataas na yung damo. Sabi kasi ni Mang Cardo, tuwing bago mag-undas na lang niya nalilinis ang puntod. Pati nila Lola at Nanay. Nakipagkasundo ako kina Mang Cardo at Cecilia. Nalinisin nila yung puntod buwan-buwan at babayaran ko sila. Nagpasya na rin akong bumalik ng Maynila noon. Naisip ko baka may iba pang pahiwatig ang pagpaparamdam at pagpapakita sa akin ni Emilio. Haharapin ko na yung problemang nagpapagulo sa isip ko. Itutuloy ko na yung pagbubuntis ko. Nabunga lang din ang pananamantala sa akin. Pareho kami ng kapalaran ng nanay ko. At siguro ay alam yun ng batang si Emilio. At baka ayaw niya na mangyari sa magiging anak ko ang nangyari sa kanya. Van po ang pangalan ko. 2016 para sa akin ang pinakamahirap na yugto ng buhay ko. Sobrang nag-struggle ang pamilya namin noon. Na-lay off kasi sa trabaho si Papa. Palugi na yung kumpanya na pinagtatrabahuhan niya, kaya nagbawas ng mga tao. Kasama si Papa sa natanggal. Rumirenta lang kami noon ng bahay. Dahil wala nang ang trabaho si Papa, eventually umalis na din kami kasi wala na kaming pambayad. Nung panahon na yon, dalawa pa lang kaming anak, ako at si Jasper. Hindi niya pa noon naiintindihan ang nangyayari kasi bata pa siya. Pero ako, alam ko na naghihirap na kami. Buti at pinatuloy kami nila lolo sa bahay nila. Maliit lang yung bahay pero kasya naman kami. Nangako si Papa na maghahanap daw siya ng panibagong trabaho at matutuluyan. Medyo may hindi pagkakaunawaan kasi si Papa at mga magulang ni Mama noon bago sila ikasal. Kasi parang nagtanan daw sila noon. Iniisip ni Papa kapag tumagal din kami sa bahay, baka magalit na naman sina lolo at lola. Ikalawang gabi pa lang namin sa bahay, may mga nagpaparamdam na agad. Nawalan ng kuryente. Nung tumingin daw si Jasper sa bintana, sabi niya may tao raw na nakasilip. Hinanap ni lolo kung sino. Wala naman. Ilang beses na nangyari yun. Minsan sa isang gabi, 3 beses nawawala ng kuryente. Kwento ni Papa, napapanaginipan daw niya na may nag-aalok sa kanya ng pagkain. Si lolo ang nagsabi na kinukursunada raw kami ng mga engkanto. Malamang ay galing daw dun sa gubat yung mga engkanto. Sumunod na gabi, nawalan uli ng kuryente. Takot na takot ako nun. Nagsara ng mga pinto at bintana sila lolo. Naglabas siya ng kandila, tapos nagdasal kaming lahat. Nagdarasal kami nang mapalingon ako sa siwang ng bintana. May tumatawag kasi sa pangalan ko. Nakita ko na may mata na nakasilip din. Kulay pulang mata, kakulay ng dugo. Pumikit ako at mas nilakasan ng dasal. Sabi ni lolo, delikado na raw ang nangyayari. Baka umabot daw sa punto na may kidnapin sa amin ng mga engkanto. Bago matulog, may nilagay si lolo sa ilalim ng kama namin ni Jasper. Isang balde na malinis na tubig. Tapos nilagyan niya ng rosaryo. Pangontra daw yun sa mga engkanto. Dati raw ginagawa nila yun kapag natutulog sila sa bahay na hindi sila pamilyar. Ganoon din daw ang ginawa nila sa kwarto nila mama. Balde ng tubig na may rosaryo. Hindi ako makatulog nung gabing yon. Pakiramdam ko kasi magpapakita uli yung engkanto sa akin. Rinig na rinig ko yung tubig sa ilalim ng kama. Gumagalaw. Umaalon-alon. Kahit wala namang hangin na makakagawa nun. Niyakap ako ni Jasper. Matulog na raw kami. Nung nagdasal ako, tsaka lang ako inantok.
Kinabukasan, nilabas ni Lolo yung mga balde. Ang dumi na ng tubig. Parang hinugasan ng kamay na maputik. Pati yung balde sa ilalim ng kama nila mama, ganoon din ang nangyari. Isang linggo kaming nakatira doon sa bahay nila Lolo at isang linggo din naming ginawa yon. Habang lumilipas ang araw, mas kumukunti yung dumi ng balde kinabukasan. Nakahanap din sa wakas si Papa ng panibagong matutuluyan. Bago umalis, ginawan kami ni Lola ng bracelet na may dahon ng palaspas. Wag daw naming huhubarin hanggang sa makarating sa bago naming bahay para hindi kami masundan nung mga engkanto. Ang kwentong ibabahagi ko ay nagmula sa totoong karanasan ng aking amang si Tatay Pedring noong siya ay nagtatrabaho sa pabrika. Dekada 90 yon. Hindi pa ako pinapanganak. Si Ate Patricia pa lang ang anak nila tatay noon na 2 taong gulang pa lang. Nagtatrabaho si tatay sa pabrika ng ketchup at toyo sa bayan. Wala pa kaming sasakyan noon kaya nagko-commute lang si tatay. Tuwing gabi kapag papauwi na siya ay naglalakad lang si tatay papasok sa kalye namin kaysa mag-tricycle para makatipid sa pamasahe. Noon daw ay parating may malawakang blackout sa buong Luzon. Si tatay na laging naglalakad sa gabi ay lagi ring may baon na flashlight. Mahaba-habang lakarin din kasi ang pagdaraanan niya at noon ay masasabing hindi naman delikado ang panahon kahit pa sa madidilim na lugar. Kumpiyansa si tatay na maglakad sa dilim kasi may flashlight naman siya. Pero nagbago ang lahat ng yon nang may mangyaring hindi inaasahan. Una raw niyang napansin ay may humahampas sa damuhan sa magkabilang gilid ng kalsada. Noon daw na hindi pa gaanong marami ang mga bahayan dito sa amin. Yung mga bakanting lote ay dabuhan o kaya ay kinatitirikan ng mga puno. Hindi raw pinansin ni tatay ang kaluskos sa pag-aakalang baka o kaya tao lang ang may gawa noon. Baka raw nangunguha lang ng damo na pakain ng baka o kambing. Pero maya-maya ay may mga malalakas na yabag nang nagpadagdag sa tunog. Sa takot ni tatay ay hindi na raw niya hinanap pa ang pinagmumulan ng mga yabag. Sa halip ay binilisan na lang niya ang mga hakbang at naglakad takbo hanggang sa makarating sa aming bahay. Binaliwala yun ni tatay at inisip na maaaring nagkataon lang. Sa tagal na kasi niyang nagdaraan doon ay noon lang niya naranasan ang insidenteng yon. Nung sumunod na gabi, habang binabaybay muli ni tatay ang daan pauwi sa amin, ay syempre brownout na naman. Buhay ulit ang kanyang flashlight at naramdaman na niyang parang may sumusunod sa kanya. Minsan maririnig daw niyang may sanga na napuputol tapos biglang tatahimik. Kabado na si tatay pero nanatili siyang kalmado. Muli lakad takbo siya at nagsimula ng magdasal. Nakauwi naman ng matiwasay si tatay. Pero nung mga panahon na yun ay parang ayaw na niyang magdaan sa kalsadang yun. Naisip niyang mag-tricycle na imbis na maglakad sa gabi. Kinabukasan paggising ni tatay may mga gasgas yung binti niya. Parang dumaan siya sa matatalas na damo. Sa pabrika napansin ng ilan niyang katrabaho na may mga hiwa rin yung braso niya, kagaya ng mga gasgas niya sa binti. Nagpasya si tatay na mag-tricycle na nga pa uwi dahil alam niyang kung ano man ang nangyayari sa dinaraanan niyang kalsada ay may malaking kinalaman sa mga gasgas niya. Bumili siya ng asin at bawang bago umuwi. Pagsakay niya sa tricycle ay tangan niya ng mahigpit yung plastic noon. Pagdaan ng tricycle sa kalsadang yun ay naglagay siya ng asin sa kanyang bulsa. Tahimik ang paligid at tanging ang ugong lang ng tricycle ang kanyang naririnig. Tahimik din ang mga kapwa niya pasahero. May mga kasabay kasi siya. Pero naramdaman daw ni tatay na bagamat wala namang hangin sa paligid, bigla siyang giniginaw. Kasunod ay narinig na naman niya yung mga pag-apak sa damo. Mabigat, parang may mabigat na paa na tumatakbo. Kinabahan si tatay. Mukhang may humahabol sa tricycle at sa dulo ng daan may figurang matangkad. Mahaba ang muka, parang nguso.
nagliliyabang mapupula nitong mga mata. Doon nagsalita yung tricycle driver at mga kapwa niya pasahero. Halatang nagpanik ang mga yun sa nakitang imahe na bigla rin namang nawala. Pare-pareho ng komento ang mga nakasabay niya. May tikbalang daw. Pagdating sa bahay ay hindi mapakali si tatay. Sinabihan niya si nanay na a-absent muna siya sa trabaho kinabukasan para magpatingin sa albularyo. Naunawaan naman siya ni nanay dahil alam nito ang nararanasan niya. Ang sabi ng albularyo ay pinaglalaroan ng tikbalang si tatay. Naaaliw daw ito sa kanya dahil natatangi siyang naglalakad sa dilim imbis na sumakay ng tricycle. Hindi naman daw siya balak pinsalain noon, kundi nakikipaglaro lang. Yung mga gasgas ni tatay sa binti at braso ay resulta daw ng pakikipaglaro sa kanya ng tikbalang. Hagupit daw yun ng buntot nito. Simula noon, parati nang nakatricycle pa uwi si tatay. Minsan ay naiispatan pa rin daw niya yung tikbalang, pero hindi na lamang niya pinapansin. Nung sa wakas ay maging maayos na ang kuryente at hindi na laging nagba-brownout, ay hindi na rin nakita o nadama ni tatay ang tikbalang. Last year lang po ito nangyari, kaya sariwa pa sa alaala ko ang mga nangyaring ito. Temi po ang pangalan ko, 37 years old at tubong Pangasinan. Pero nung makapag-asawa ako ng Batanggenya, ay nanirahan na kami rito sa Batangas ng pamilya ko. Pamilyar naman po siguro tayong lahat sa iniwang pinsala ng Bagyong Christine noong October ng nakaraang taon. Hindi nakaligtas ang bayan namin sa hagupit niyan. Talagang binaha kami ng napakataas. Mabuti na lang at may second floor yung tirahan namin. Magkagayon man ay natakot pa rin kami dahil sadyang halos lamunin na ng buo ng baha ang unang palapag ng aming bahay. Ilang kaanak at kapitbahay nga ang nakisilong sa second floor namin na mayroong 3 kwarto. Yung iba ay nagtiyaga kahit sa balkonahe na tinabingan lang ng tarpaulin. Basta lang daw tuyo. Mapalad pa rin kami sa lagay na yon. Hindi kagaya ng mga taga roon sa may bundok na naguhuan pa ng lupa at ilan din ang namatay. Dahil nga bagyuhan at baha pa, kung hindi man automatic na patayin ng electric company ang kuryente, mamamatay naman yun ng kusa dahil sa mga natumbang puno. At ganoon nga ang nangyari. Nawalan nga kami ng kuryente ng kung ilang araw. Humupa kahit papano yung baha. Pero yung kuryente ay hindi agad bumalik. Doon na nga nagsimula yung kababalaghan sa amin nang dahil sa ilang linggong blackout. Sementado yung bahay namin. Yung mga bintana ay may bakal na grills at ang mga pinto ay gawa sa matitigas na kahoy ng nara. Bagamat binagyo at hinanginan ng matindi, matatag pa rin nakatayo ang aming bahay. Narumihan pero hindi napingasan. Hindi gaya ng kapitbahay naming sina Marvin at pamilya niya. Sementado rin naman ang bahay nila Marvin. Yun nga lang ay natuklap ang bubong nung humagupit si Christine. Kaya sila ay isa sa mga nakisilong sa amin. Hindi rin naman iba kay Mrs. si Marvin dahil third cousin niya ito. Nagkataon pa noon ay 6 na buwang buntis ang asawa niyang si Menchi. Nung humupa ang baha ay bumalik din naman sina Marvin, Menchi at 2 nilang anak sa kanilang bahay. Noon ay unti-unting inaayos ni Marvin ang kanilang bubungan. Siya lang halos mag-isa ang gumagawa dahil kaming lahat ay abala sa pag-aayos at paglilinis ng kani-kanilang mga bahay. Unang gabi pagkatapos magbalik nila Marvin sa kanilang bahay, ay muli silang kumatok sa amin. 11:00 na noon ng gabi. Tulog na nga kaming mag-anak nung marinig ni Mrs. na may tumatawag sa labas. Ginising niya ako para tignan kung sino pa ang tumatawag sa amin ng 10 oras ng gabi. Lumabas lang ako sa balkonahe at nag-flashlight. Sakto naka-flashlight din si Marvin, kaya nakita ko agad. Sabi niya pasensya na raw sa abala. Pansin ko na bit-bit pala ni Marvin yung anak nila. Ano ba yon? Ba't nasa labas kayo? Mahahamugan yan si buntis. Sabi niya hindi na raw siya magpapaligoy-ligoy. Nakakahiyaman ay baka po pwedeng dito na muna sila sa amin.
Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Ang iniisip ko noon, baka magginaw pa sa kanilang bahay dahil sira yung buong bubong at tolda pa lang ang kanilang tabing. Kaya naman pumayag na ako. Sinabihan ko si Mrs. na kako ay palipatin muna uli yung isa naming anak sa kwarto ng kanyang kapatid at nang may magamit na kwarto sina Marvin. Pinapasok ko sina Marvin at habang inaasikaso ni Mrs. yung dalawa nilang anak sa kwartong kanilang tutulugan, tsaka nagkwento ang mag-asawa. Meron daw pumasok sa bahay nila. Nagdaan yon sa bukas na bubungan at sila ay tinitiktikan. Akala raw ni Marvin ay magnanakaw ang nakapasok at kumakaluskos. Pero nung kanyang tignan at ilawan, napakabilis daw kumilos ng nilalang na nagmamasid sa kanila. Nung patayin niya yung flashlight, ay bumungad sa kanya yung dalawang pares ng namumulang mga mata sa isang sulok. Pagsindi niya uli ng flashlight, ay nahuli pa niyang tumalo ng mga yon sa ibabaw ng bahay. Doon siya nagpasya na gisingin ng mag-anak niya para makituloy muna sa amin. Alam niyang ang punteriya ng mga nilalang na pumasok sa kanilang bahay ay si Menchi. Kinilabutan ako at napaisip na sasamantalahin nga siguro ng mga aswang ang sitwasyon ng aming bayan. Walang kuryente, maraming sirang bahay at may mga patay pang naguhuan ng lupa. Nung sumunod na araw ay tinulungan ko si Marvin na mag-ayos ng kanilang bubungan. Hindi pa rin namin yun natapos sa buong maghapon. Papano ay napapachismis pa kami sa mga kapitbahay. Pansin pala ng mga kapitbahay namin na nung nagdaang gabi ay walang tigil sa pagtahol ang kanilang mga alagang aso. May isa pa kaming kapitbahay na may alagang mga kalabaw. 3 kalabaw yun, pero iisa ang natira dahil nalulod sa baha ang 2 pa. Kwento noon ay atungal ang alaga niya na parabang may kinatatakutan. Paglabas daw niya para tignan ang hayop ay kinilabutan siya sa itsura nito. Nakatupi ang mga tenga patalikod. Yung buntot ay galaw ng galaw habang nakatingin sa nakatumbang puno ng mangga na napakakapal ng mga dahon. Humangin daw ng malakas. Pagkatapos ay nakaamoy siya ng sobrang lansa. Sumamaraw yung tiyan niya sa amoy ng lansa, kaya naisip niyang may aswang sa paligid. Kanya-kanya na kami ng ambagan sa kwento ng aswang at si Marvin nga ang may pinakamatinding danas ng nagdaang gabi dahil pinasok na talaga sa kanilang bahay. Maayos naman ang mga sumunod pang gabi kahit pa wala pa rin kuryente. Walang panggagambala ng aswang kaya inakala naming ayos na ang lahat. 1 linggo matapos ang insidente sa bahay nila Marvin ay may kumalat na balita sa banda roon sa bundok. Ang nagkukwento sa amin ay isang kakilala na taga roon, si Ka Arming. Sabi ni Ka Arming ay magpapakain siya ng mga alagang aso bandang 7:00 ng gabi. Wala raw tigil sa pagtahol ng mga yon kaya inakala niyang gutom na. May suot siyang headlight at paglabas ay nagulat siya dahil yung 3 nilang aso ay nagkukumpulan sa pintuan. Nagtatahulan pero mga bahagang buntot at nag-aatrasan. Pagtingin daw niya sa tinitignan ng mga aso ay nabitawan niya yung kaserola na naglalaman ng pagkain ng mga hayop. Ilang metro ang layo sa kanya. Sa kabilang kalsada lamang kung saan may mga nakatumbang puno ay may nakita siyang kumakain. Pero kita niya na ang kinakain nito ay katawan ng tao. Aswang. Nakasubsob daw ang mukha ng aswang sa tiyan ng isang putikang bangkay na hindi niya nakilala dahil lasog-lasog na. Napatingin daw sa kanya yung aswang at nakita niyang bukod sa namumula nitong mga mata ay tao pa rin naman ang itsura nito. Napaatras si Ka Arming sa pag-aakalang susugurin siya ng aswang. Pero bigla na lamang yung nawala sa kanyang paningin. Kaya dali-dali siyang pumasok sa bahay. Pati raw yung mga aso niya ay pinapasok niya sa takot na balikan ng mga ito ng aswang. Binuksan daw niya lahat ng pupwede pang ilaw sa kabahayan niya. Lahat ng flashlight sinindi niya.
Takang-taka raw yung asawa niya at mga anak kung bakit nagsasayang siya ng baterya ng mga flashlight. Kaya sinabi niya ang nasaksihan niya. Pinuntahan nila yung kinapupwestuhan noong aswang pagputok ng liwanag, pero wala silang nakitang bangkay ng tao. Ang tanging naiwan doon ay yung pira-pirasong laman at amoy ng nabubulok. Ang balita, 6 ang naguhuan ng lupa. Nahanap pa yung 5 bangkay, pero yung isa ay hindi na. Alam na kung anong kinahinatnan ng bangkay na hindi nahukay. Naunahan na sila ng aswang. Naayos din naman namin ni Marvin ang kanilang bubungan sa tulong na rin ng iba pang kapitbahay. Pero hindi pa rin namin pinabalik ni Mrs. Sinamensi doon dahil wala pa rin kuryente kahit magdadalawang linggo na ang nagdaan. Sa unang mga gabi ay maayos ang bubong. Si Marvin ay nagpasyang matulog sa kanilang bahay para magbantay. May mga gabi raw na may naririnig siyang naglalakad sa kanilang bubungan. Iniisip na lang daw niya na pusa kesa takutin pa ang kanyang sarili. Pero nung makaamoy siya ng malansa at nasira din ang kanyang tiyan pagkatapos ay tsaka lamang niya tinanggap na sadyang may aswang sa paligid. Naglagay na lang siya ng mga pangontrang bawang at asin sa mga bintana, lalo na nga sa bubong. Makaraan ng mahigit 2 linggo ay nanumbalik din ang supply ng aming kuryente. Talagang walang patayan ng ilaw sa bahay nila Marvin dahil sa pangamba sa aswang. Nung magkaroon na nga muli ng kuryente sa amin, ay natigil din yung mga pagpapakita ng aswang. Kahit doon sa may bundok ay wala na ring nababanggit ang mga residente na may nakikita sila o mga alaga nilang aso. Sa ngayon po Sir Neb, kapag nagkakaroon ng mga magdamagang brownout dito sa amin, hindi ang init ng panahon ng reklamo namin, kundi ang muling paggala ng aswang na sinasamantala ang malawakang kadiliman.